Hello guys, ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So talaga bang required ang high school diploma dito sa Singapore? Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, sa mga previous video ko, kung hindi nyo po napapanood, lagi ko pong sinasabi na talagang isa sa main requirements ng pag-apply dito sa Singapore is at least dapat maging high school, graduate kayo or may high school diploma kayong hawak. Actually, hindi naman talaga ganun ka-importante kung kapag college kayo, although medyo advantage yun kung ang alagaan nyo is medyo bata kasi ibang level kasi pag medyo nakapag-college tayo. Pero ang pinaka-importante po lang po talaga dito is at least nakapag-graduate kayo ng high school o nakapagtapos kayo ng high school. Kaya kailangan po natin ng high school diploma. Ngayon, kahit sabihin nyo marami kayong experience, tawag ito, sobrang qualified kayo kasi napaka-hardworking nyo naman, tapos may experience talaga din kayo sa pag-aalaga ng newborn or ng kids or ng elderly, kahit nag 10 years na kayo, pero kung wala po kayong hawak na or hindi kayo nakapag-graduate ng high school, alanganin po talaga kayo na mapasok ang Singapore bilang isang domestic helper kasi ano nga ba ang dahilan kung bakit? Kasi po once na i-hire tayo dito sa Singapore as domestic helper, isa po talaga kasi sa isang requirements ng MOM o Ministry of Manpower or DOLE natin sa Pinas, yun ang katumbas nila dito, is kailangan po talaga na merong at least na high school 8 years na nakapag formal education ang isang helper or applicants. At yun po ay ayan, nakalagay dyan. Tapos nung nung prines ko yan, tiningnan ko yung link, ang lumabas ay ito sa Pilipinas, at least may high school diploma or nakapagtapos ng high school. So, kasi guys, yan po ay pinapasa ng mga agency pagka in-apply nila kayo para sa ating SIP or yung settling in program na atinan natin na yun po ay ano ng MOM, requirements yun. Kailangan yung umattend na seminar na yun kasi doon ini-explain kung ano yung batas ng Singapore, ano yung siyempre mga rules nila, tapos kung ano yung magiging tawag dito, yung about sa work mo, about sa safety mo, lahat-lahat ng kailangan mo malaman is nandun. Kasi talagang requirements yun na kailangan ma-attenan nyo yun at hindi kayo i-deploy sa employer nyo hanggat hindi kayo makapag-attend ng settling in program na tinatawag. So, yun talaga is pinaka-requirements yun. At hindi ka nga makaka-attend ng ganun kung walang diploma or high school diploma na isi-send. So, kaya ganun kahalaga ang may high school diploma. Ngayon guys, kung ang sasabihin nyo naman sa akin, what if nakagraduate kayo ng high school pero nawala nyo na or kung ano man ang reason nyo, basta hindi nyo nahawak yung high school diploma nyo, in that case po, ang pwede nyo lapitan is yung agency nyo sa Pinas. For example, direct hire kayo dito sa Singapore, ipo-forward po kayo ng tawag dito, ng agency ng Singapore doon sa katay-up nila na agency sa Pinas at maging open po kayo sa kanila. Sabihin nyo na nakapag-graduate kayo ng high school pero hindi nyo nahawak yung diploma nyo, ano po ba yung may advice nila, ano po ba ang dapat ninyong gawin para ma-provide ninyo yun. At ako po ay wala sa lugar para sabihin sa inyo kung paano kayo, kung ano ang agency na lang po ang makakapagsabi sa inyo kung ano yung dapat nyong gawin at kung paano matutulungan po ba nila kayo. At alam ko po nagagawa nyo ng paraan. Alam ko nagagawa ng paraan pero hindi ko lang alam sa kung paano sabihin ng agency sa inyo. So yun, sa agency na lang kayo magsabi about doon, magsik kayo ng advice. Pero yun po ay binabalid lang kung talagang nakapag-graduate kayo ng high school. Pero kung undergraduate kayo ng high school guys, hindi ko po tinotolerate yun na kung merong agency sa inyo na mag-offer na gawin o magkaroon kayo ng high school diploma in illegal way, guys, mag-isip kayo mabuti.
Una, pag-isipan nyo na kung bakit nakakapag-offer ang agency ng ganyan sa inyo, legit ba yan sila? So yun, magtaka na kayo bakit kumbaga gumagawa sila ng illegal way. Then second is isipin nyo magiging safety nyo. Makalusot man kayo sa Pilipinas, makalusot man kayo dito, pero hanggang kailan? Kasi po paglabas nyo ng Pilipinas, pagdating nyo dito sa Singapore is hindi natin alam kung anong batas nila. Kasi ang mangyayari dyan is mapapasok kayo sa falsification of documents. So hindi ko alam kung paano yung rules ng Singapore o batas nila dito pagdating sa ganyan, sa pagmimeke ng dokumento. So wag na wag yung gagawin. Kung meron man nakalusot siguro dati na may mga naririnig ako, pero sa ngayon po kasi talaga is wag na wag yung gagawin kasi baka sa inyo maswertihan imbis na maging maganda yung paglabas nyo ng bansa is ma-blacklisted pa kayo, or hindi ko alam kung anong rules ng Singapore regarding sa pag-fit ng document. So, wag nyo nilang gawin kasi mas maganda magtrabaho sa ibang bansa na komportable kayo, na may peace of mind kayo, guys. Kasi minsan, hindi yan usually na nangyari. May napanood ako dati, hindi dito sa Singapore yun. Parang nakalimutan ko na kung anong bansa siya, parang Muslim country, na parang, na ano yung hindi ko alam kung lapse na yung permit or something niya, basta illegal siya. So ayaw na niya mag-work doon sa employer niya, pero wala siya magawa kahit inaabuso na siya, kahit hindi na siya pinapasahod, tuloy pa rin siya kasi natatakot siya na i-report siya sa police, sa batas, kasi nga illegal na siya nagtatrabaho. So ibig sabihin nun, nandun yung lumalabas yung kahit abusuhin ka, minsan parang ano na, pikit mata or linulunok na lang natin yung kung ano yung hindi magandang ginagawa sa atin. Kasi another way is pagka nagsumbong tayo or ano is mababaliktad tayo pa mapapahamak. Kasi nga naman meron tayong nilabag na batas, yung ganun. So kaya kung ako sa inyo, kung mag-abroad kayo, kung nagpaplano pa lang kayo mag-abroad, guys, kung dito naman sa Singapore, ba, for example, hindi kayo nakagraduate ng high school, meron, alam ko sa Pinas, meron pong mga hindi ko lang kung anong kuhan yun sa education na parang mag-i-exam ka, tapos pag nakapasa ka, naipasa mo yun, parang malapit ka na makagraduate ng high school. So yun, guys, kasi kahit high school graduate lang, mag-aral na lang kayo kung talagang gusto nyo makapag-Singapore, lalo't kung mga medyo bata pa kayo. Pero kung yung halimbawa kahit naman may edad na, kasi naman dito is hanggang 50 years old yung ano ng MOM dito na pwede magtrabaho. Pero kasi nga may mga ilang agency na pagka medyo may edad na, minsan hindi na nila talaga hinahire kasi nahihirapan silang hanapan ng employer. Kasi nga yung flexibility kasi, syempre, kasi dito guys, pag nag-hired ka ng helper, malaki po ang nilalabas na pera ng employer. Hindi po basta-basta kasi kailangan nilang ano bang tawag doon? Maliban sa levy, yung binabayaran ng employer para sa atin is meron pang cash band na pinupondo ng MOM sa pinupondo ng employer sa MOM. So yun, nakuha lang yun pag natapos yung kontrata. So yun, marami. Tapos pati yung may mga insurance tayo, yung mga medical insurance na yan. Tapos sila din yung sumasagot sa mga every 6 months na check-up natin. Sila nagbabayad. Basta marami silang kailangan na meron din naman sila bago ko sila makapag-hire ng foreign helper is talagang liable sila na baga financially stable sila yun, guys. Kaya hindi rin sila yung basta-basta na sino-sino lang. Kaya may ibang mga employer na pag pa-interview sila is hindi lang isa. Talagang marami silang mga backup. Katulad kung anong first time kong inano sa akin yung employer ko na 3 kami nung time na yun na pinagpipilian nila, and luckily ako yung nakuha, yung ganun. So kaya maging tayo, guys, anong tawag dito, legal yung gawin natin. Kaya kailangan po talaga ang high school diploma kasi yun po talaga ang requirements ng Ministry of Manpower bago kayo maka-attend sa seminar nila ng SIP or yun. Kaya yun lang, guys, sana malinaw kung bakit sinasabi ko sa inyo talagang kailangan ang diploma. So yun lang, bye-bye.